Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Stories Philippines Podcast. Yes, hello guys. What's up? Welcome back to Stories Philippines Podcast. Ang pinaka-OG ang pinaka-OG na podcast na patungkol sa mga kababalaghan at katatakutan dito since 2017, formerly known as Takutan Podcast. At how are you? How is your New Year so far? Sana okay ang inyong New Year. Sana okay ang pasok ng inyong New Year. Ako super busy kasi nag-enroll na ulit ako sa school. Yan. So, nagtatrabaho tapos nag-enroll sa kapa tapos nagpa-podcast pa. So, yan. So, thank you so much sa inyong patuloy na suporta kahit na na wala yung co-host ko. Pero ayaw ko, natatawa ako sa sarili ko, hindi ko alam. Pero yun nga, kahit na busy tayo is pipilit pa rin natin na makapaghatid ng mga kwento na kababalaghan at katatakutan. Meron tayong pa-shoutout dito, no? Teka lang, tignan natin sa Facebook. Kanina gusto daw niya magpadala at nag-aabang siya ng live recording. Pasensya na hindi ako nakapag-live ngayon kasi sobrang daming ginagawa sa work. Kasi last Monday, holiday sa US. Martin Luther King Day yata, parang ganon. So ayun, and then ngayon natambak yung mga work, and then yung may mga backlog pa nung weekend. Pero ako nagpapaliwanag, and then basta gusto ko lang malaman nyo para aware kayo sa aking mga pinaggagawa at situation. Ayun, teka lang, medyo malakas yata yung ating background. Malakas ba? Ayan, okay na. May mga bubulong-bulong na. So, ayun. Just ngayon, Monday, kakasimula lang ng online class namin sa university. So, ayan. Ano ba? Kung yung iba tawag doon, health break. Kami naman kasi simula lang namin ng klase. Pero online naman kasi, online lang na. Tapos, ayun, napakasaya. Yun lang. May mga activities agad, pero yan, kayang-kaya natin yan. So sana kayo din, kung kayo ay nagtatrabaho man o nag-aaral o pinagsasabay ninyo, salamat dahil nakikinig ka. Nakasama ako talaga nakasama ang Stories Philippines Podcast at ang kasama pati yung aking invisible host. Ayokong tumingin kasi hindi ba ko yung pwesto ngayon sa guys? Hindi ba ko yung pwesto ng aking lamesa? Tapos nakatalikod ako ngayon sa may bintana. So ayokong lumingon sa bintana habang nagbabasa. Tapos katabi ko pa yung hagdan. Ang mahiwagang hagdan namin naman yung mga naririnig ako. Pero daga lang pala. Daga lang yun. I can confirm na daga na umaakyat, na marunong tumalon-talon. So ayun, ang dami kong daldal, kasi excited ako ulit ngayon sa ating mga story na na mga nandito. At yung hindi siya nakapagpadala kasi naayos pa raw niya, pero ayun, sino, teka lang ko lang ito, teka lang ito, nakalimutan ko yung name niya kanina basta nagchat kami. Teka lang. Ito, shoutout ko ating by the way, new listener lang daw siya, tapos yun, na-discover niya yung podcast. So, thank you so much kay D. Bosita. Yan, sabi niya,
Ito. Good morning. I just discovered your stories on podcast recently. Nakakaliw lang makinig. Just wanna ask po kung tuwing kailan kayo nagla-live. Actually, experimental lang yung live po. Pero we will make it regular. Ayusin ko lang yung schedule ko. Tignan ko lang this week. Or, kung ano yung talagang schedule para maging consistent tayo sa pagla-live natin. Pero usually kasi malamang sa malamang po is maaga. Umaga, madaling araw. So swerte ng mga team gabi na naabutan pa ako sa YouTube tsaka sa Facebook Live. At may nagla-live din ako sa Twitch. Ayun, sa akin personal gaming channel. Dinadamay ko na rin yun. So, lahat ng link nasa baba lang. So, kung bago ka pa lang kawawag ka. Puro tayo greetings. Pero, ayun, ipagpapatuloy natin yung hindi natin natuloy na kwento noong last New Year episode natin, yung part 2. 'Di ba sabi ko may series tayo ng kwento. So ipagpapatuloy na natin yung part 2. And then yung mga kwento natin ngayon is mga kwento patungkol sa kandila or may kinalaman sa kandila or kung ano pa man, mga pamahiin, kasabihan, kultura nating mga Pinoy na may kinalaman sa kandila, kung anong pamang kwentong kababalaghan o katatawanan ang relate sa kandila. So, excited akong mabasa ang mga kwentong iyan. At ano pa ba? So, yun. Kung bago ka nga, huwag kalilimutang mag-subscribe at mag-like at mag-rate dyan sa ating Spotify podcast at sa Apple Podcast. Pataas naman. 5-star rating. Ang mag-rate ng 5-star magkakajowa this 2022. Ganon. So, yun. Thank you. At ano nga ba? Podcast Network Asia, sa mga nakikinig all over the world. Lahat kayo. Nakikita ko ang listenership. Thank you. Dahil malapit na tayong verify ko lang pero ang alam ko is tignan natin 100k na yung ating plays, total plays. Tignan natin sa catalog Stories Philippines podcast ever since 800 something 800,000 plays. So malapit na tayo mag 1 million. Palakpakan naman dyan. Wala akong effect sa palakpakan nyo, kumidlat na lang. Ayan, so 800k konti pa. So salamat sa mga followers natin sa Spotify alone. Magpo 14k na rin tayo. Yay, thank you po. Thank you. Patuloy lang magpadala ng mga kwento. Patuloy lang kayong mag-connect. Ayan. Kinakabahan. Parang bago ng bago. Pero ayun. Ito na. Simulan na natin ang kwento. Wala na. Ang paligoy-ligaw. Ligoy-ligoy dito sa Stories Philippines Podcast. Okay. So, this is the continuation ng story ko dito. Or should I say, story experience. Ayoko sana ipagpatuloy for privacy kaso ang daming nagre-request. Hoping na ma-approve ulit. Pero bago ay pagpatuloy, may tatanong lang ako kung ano yung hunyango or hunyago. Hindi ko kasi alam or hindi kasi ako fan ng Wattpad. Pero kung may katulad man, sorry in advance. K-drama lang kasi ang pinapanood ko. Yung mga horror at detective. Kung romance man ay dapat may kakaibang plot like sci-fi. So yun, first time ko pong magsulat ng ganito. Tsaka sorry sa word na PEPE. Pipe pala yun. Huwag nyo i-misinterpret. Okay, so by the way, sisimulan ko na. Yan. Sabi niya yun. Yan. Nagkukwento. Sabi niya, January 5, 2021. So, more than a year ago na. Unang araw nang mapansin kong nagiging iba na ang mga kaibigan ko.
kaibigan na kasama ko nung trip. Napansin ko rin na iba na ang modules ko. Second sem na pala that day. Mga bandang 8:00 ng gabi nang nakita ko si Ayla na siyang kapitbahay ko lang. Nginitaan ko agad siya pero parang hindi niya ako nakita. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad na parang wala nga sa katinuan. Tinawag ko pa ang pangalan niya ngunit hindi pa rin niya ako nilingon. Napakunot noon na lang ako dahil hindi naman ganun yung ugali niya kapag nagkikita kami. Siya pa nga yung unang makakabay sa akin at kaagad-agad nangihila para ilibre ako ng junk foods. Tatos yung paborito namin pag walang ginagawa. Dahil sa pagtataka, patago ko siyang sinundan. Yung pagsunod na chill-chill lang, parang doon din ako papunta, ganun. Hanggang sa nakaabot kami sa isang madilim na sulok ng kalye. Nakita akong agad niyang sinunggaban ng yakap ang isang lalaki tsaka humagulgol sa pag-iyak. Sabay sabing natatakot na raw siya. Hindi na raw niya alam ang kanyang pwedeng gawin dahil kukunin raw ang mga kaibigan niya. Agad pumasok sa isip ko ang nangyari sa bakasyon. Parang yung mga nilalang sa bundok ang ibig niya sabihin. Kinilabutan agad ako at natakot sabay harurot na ng takbo. Kinabukasan, hindi ko muna binalak na kausapin si Ayla. Pinuntahan ko na lang si JR sa boarding house at tinutuluyan nito upang ikwento ang nakita at narinig nung gabing iyon. Ang sabi niya lang sa akin ay baka dala lang daw ng trauma ang nangyari sa amin o baka may ibang problema. Pinilit ko naman siyang magsalita tungkol sa masasamang elementong tinutukoy niya nung bakasyon. Shapeshifter yun ang sabi niya pero hindi naman daw nanggagambala ang mga elementong yun. Nananakot lang daw upang protektahan ang teritoryo nila. Sinabi niya lang na gumagaya ng mukha ng mabibiktima upang patakot kami. So ayun, parang ako yun na wala ng katinuan ng umuwi. Hindi ko alam kung anong panapapaniwalaan ko. Binaliwala ko na lang ang lahat ng iyon at itinuo ng atensyon sa pag-aaral. At wala naman ring balak na mag-chat o text man lang sa kanila sa nagdaang araw. Sa isip ko ay baka siguro may kanya-kanya na rin silang pinagkakaabalahan. January 15 or 16 mga 2 a.m. Pagkatapos gumawa ng modules, inuna ko kasi yung pinapanood na K-drama, yan tuloy. Patulog na ako nang may kumalabog sa labas ng bahay. Since ako lang yung gising, ako lang yung nakapansin. Malamang. Tahimik akong pumunta sa sala at dumiretso sa bintana upang silipin kung ano man iyon. Pero bago pa man ako nakasilip ay naputol lahat ng ilaw. Yeah, tama, nag-brown out nga. Pag Sabado kasi nagba-brown out dito sa amin. I don't know why, pero babalik ulit mga bandang 9 to 10 a.m. Napamura na nga lang ako at napastatwa sa niluluhudan kong upuan. Tumayo ako sa mga oras na yon at kinapaka pa ang pwedeng mahawakan. Wala rin kaming flashlight sa bahay dahil cellphone parati ang parati namin ginagamit pang ilaw. Nagkataon pang nasa kama yung CP ko dahil chinacharge ko nga. Nang makalayo sa bintana ay doon ko napansin na may anino ng tao ang nakaharap sa akin mula roon. Kitang-kita ko ito dahil sa ilaw na nagmumula sa labas. Nagsitayuan ang mga balahibo ko ng mga oras na iyon. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Parang may kuryenteng dumaloy sa buo kong katawan. Takot na takot ako na parang gusto kong sumigaw. Hindi naman siguro iyon magnanakaw dahil wala naman pwedeng nakawin sa bahay namin maliban sa kaldero namin. At saka nakatayo lang siya ng matuwid. Tatakbo na sana ako kahit madapa. Nang bigla kong narinig ang pagtawag sa pangalan ng mama ko, sabay malakas na katok
sa pinto ng paulit-ulit. Boses iyon ng isa sa kaibigan ko na si Martin. Kasama rin namin noong bakasyon. Nang nilingon ko ulit ang anino ay naglaho na lang na parang bula. Dahil sa sobrang kaba at takot ay di agad ako nakapagsalita hanggang sa narinig ko ang boses ni Mama mula sa likuran at inilawan ko gamit ang flashlight. Nagkataong bumili pala siya ng bagong flashlight. Sabay tanong, bakit hindi pa ako natutulog at kung sino yung kumakatok? Teka lang guys. Teka lang kasi nga nakatalikod ako. Wait lang. Nakatalikod ako sa pinto. Sa may bintana. Actually, kapipintura lang nung place ng bahay. Kaya yung kortina wala pa. So, yan, yung binabasa ko yung kanina, yung sabi niya, kinakabahan. Biglang kumahol yung aso. So, okay, sige, tuloy natin. Kinakabahan ako. Ako mismo natatakot doon sa binabasa ko eh. Pero ayun. Okay, so ito. Sabi niya, pinagbuksan agad yun ni Mama nang walang pagdadalawang isip at agad pinapasok si Martin. Nang tanungin ni Mama kung bakit siya nandito ng ganitong oras ay sinabi na lang niya na galing ito sa date at napadaan lang ito. Tumigil raw siya nang makita akong paakyat ng bubong ng bahay namin. Seriously? Ako? Umaakyat sa bubong? Bigla akong kinilabutan nang sabihin niya yun. Imposible nga raw na hindi ako yun dahil parehas kami ng buhok at damit. Hindi ako nakatulog ng maayos sa sobrang takot at kaba ng mga gabing iyon. Iniisip ko rin ang posibilidad na baka sumama sa amin ang nilalang na nando doon sa bundok na pinuntahan namin. So paano yun? Ibig bang sabihin may sinapian sila mula sa mga kaibigan ko? O baka may naiwan sa amin upang makapagbalat kayo sila? O baka nasundan nila kami hanggang dito? That story is by Joe. Abangan nyo ang tignan natin. Abangan nyo ang part 3. Part 3 at yung ending. So, 2 part pa yan. Abangan nyo next week. So, yun, hindi ko, pasensya na guys kasi hindi, isasarado ko lang. Hindi, wag na lang. Nakabukas din yung pinto ko kasi mainit. Kahit malamig sa buong Pilipinas ngayong, mainit dito sa lugar namin. Pero walang joke. may nakasilip na dito sa pinto ko eh. Pasensya na. Kasi kitang-kita yung labas kung sino man, kung may nakatayo man dyan, talagang kitang-kita ko. Tapos, ang ilaw ko lang yung warm lights ngayon. So, yun. Okay, so, tapos kumahol pa yung aso, hindi ba? Narinig nyo, hindi yung background effects. So, yun, kinilabutan ako, takot ako. Pasensya na. Yan, sige. So, abangan nyo ang part 3 at ending ng kwentong iyan. Kung nasundan ba talaga sila, dun sa New Year's trip nila na pinagagawa kasi nila noon sa bakasyon na yun. So, ang ganda ng kwento. So, yan. Punta na tayo sa topic natin ngayong episode na ito, no? Ang mga kwento patungkol sa mga kandila. So, yun. Hello, guys. Ayun, kasi I have to pause the recording kasi may tumawag na ka-work sa boss. Eto, simulan na natin ating first story. Sabi, amoy kandila. This happened last year nung nasign ako sa isang branch namin dito sa Davao. Hindi ko na sasabihin kung saan ako nag-work pero isa itong sikat na remittance center.
Noong 2018 kasi nagbabakasyon or nagbakasyon kami ng girlfriend ko sa probinsya nila ng 6 days lang naman. And pag uwi ko, minatanggap akong balita na naaksidente yung workmate ko na nalipat na ng ibang branch habang nagmamaneho ito gamit ang kanyang motor. Birthday kasi nung anak niya noon at buti na lang di niya ito isinama nung papunta sana siya sa branch namin para maghatid ng pagkain at para din sa transaction niya sana sa branch namin. Medyo nagtagal din siya sa branch na yon kaya medyo close na yung mga ka-workmate ko doon. After 1 year nitong 2019 lang, pagpatak pa lang ng unang araw ng buwan kung kailan siya namatay. Naalala ko siya pero di ko na binanggit sa mga kasama ko. Malapit na ang death anniversary niya. So ito na nga nung dumating yung araw ng death anniversary niya, which is di ko sana maalala kung hindi lang ako nakaamoy ng kandila na parang nakasindi. Kasi iba ang amoy ng kandila kapag nakasindi ito. So sinasabi ko sa mga kasama ko na naamoy ba nila. Sabi naman ng iba wala silang naamoy pero yung katabi which is ang alam ko may third eye, sabi niya oo naamoy ko. At bigla akong napasabi na sa kanila na kaya pala death anniversary pala ngayon ni Pat. Di niya yung tunay na pangalan na. Pagkasabi nun tumahimik yung workmate ko na may third eye. Actually di niya kilala yung namatay kasi 2019 pa lang siya na-hire. Di na niya naabutan ito nung nabubuhay pa. Yung amoy kandila is napalitan ng amoy ng scented candle. Alam nyo yung kandila na parang nilagyan ng pabango. Ganon yung naamoy ko after a few minutes na wala na ito. So back to work na kami, ganyan-ganyan, busy masyado sa branch namin After a few days, biglang nag-open yung workmate namin about sa amoy kandila thingy na sabi niya nung time na nagtanong ako kung may naamoy ba silang kandila. May babae daw na dumaan sa likod namin patungo ng CR. Grabe, tumayo lahat ng balahibo ko. Actually ako din, ngayon habang nagbabasa. Ay, sabi niya yung tumayo daw yung balahibo niya. Ayun na naman to. Ayun. Kasi wala naman akong special ability pero minsan na rin akong nakaamoy ng mga ganoon. Minsan nga amoy ng kabaong naamoy ko at tuwing nakaamoy ako ng ganoon ay nagdadasal lang ako na sana walang mangyaring masama. Sinabi rin ng workmate ko na yung pinakita sa kanya nung isa naming katrabaho, yung picture nung namayapa naming katrabaho, ayun, na-confirm siya nga yung dumaan sa likod namin. Ayokot lumingon sa likod. Ayun. So, ayun. Walang joke Ayun. Okay, so sabi niya, naway masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Nalulungkot pa rin kami pag naalala namin siya kasi mabait at makwela kasi yun. At may mga bata pang anak. Pasensya na kung pangit ang pagkakakwento, sana naintindihan nyo. Thank you po. Ayun, bye Jen. Oo, hindi pa ang itang pagkakwento mo, kinalabutan nga ako. So ayun. Ganun talaga daw sabi. Ganun talaga daw pag death anniversary ng mga taong namayapa na may magpaparamdam sila. Ganun yung paraan para maalala natin. Okay, so ito pa nga sabi. Ako naman nakakamoy ako ng panis talaway pag naka-face mask. Okay po. Poink. Okay. Nakakamoy daw siya ng panis talaway kapag Ito naman. Naalala ko yung lola ko nung September 22 that anniv niya, naamoy ko nung 21 pa lang, amoy sementeryo means dumalaw na daw ako sa kanya. Ala. Ito. Ilang beses na akong nakakaamoy ng sampagita pagkatapos kandila ang sunod dun sa school at sa bahay dati. Kandila ang sunod dun sa school at bahay nila dati. Okay.
And then, ito, sabi, nakakamoy din ako ng kandila at bulaklak ng sampagita pag malapit ng birthday ng papa ko at that anniversary niya. 26 years nang patay siya. At minsan, ko na din siyang napanaginipan. Ginigising niya ako dahil may pasalubong siya. Dala-dala. May pasalubong siyang dala-dala para sa akin. Ganon. Kasi yon nung nabubuhay pa. Ako kasi yung bunso kaya malapit kami sa isa't isa. San ka man, ayun, san ka man, papa, miss you. Magkakasama pa rin tayo sa tamang panahon. Ayun. Ito sabi ng isa pang comment. Sa akin din dati ganun din, nakaamoy ako ng sampagita tapos naalala ko na simbahan pala yung nasa simbahan pala ako katabi yung nagtitinda ng sampagita. Okay yun. Ito. Sa akin, amoy kalachuchi. Ewan kong spelling. Basta ganun, ang bulaklak. Sabi ni mama, ibig sabihin daw doon na may bumisita na napatay. Ganun din, naranasan ko. Ito sabi naman ng isa pa nag-comment. Ganun din, nararanasan ko kapag malapit ang death anniversary ni mama. Kaya, pag malapit na ang birthday niya at undas. Minsan, amoy katingko pa nga. Tapos minsan amoy kandila at sampagita. Last year, saktong malapit na ang undas noon, mga alas 12 na ng gabi. Papunta na ako ng kwarto nang bigla akong may naamoy na katingko. Lahat tulog na sila kaya sino maglalagay ng katingko ng ganong oras? Tingin Totoo pala yung maiihi ka sa takot. Hahaha. Pero di ako naihi siya short. Ramdam kong maiihi na ako kaya pumunta na lang ako ng kwarto para gisingin yung kapatid ko kasi natatakot na nga akong mag-CR mag-isa. Ha. Ngayon malapit na ang undas. Magpaparamdam na naman. Yun. Sana wag na. Ayo. Kami rin may experience. Ewan ko, maliit pa ako nito actually. I think parang 6, 5, ganun. 5 or 6 years old, 7, ganyan. Hoy, nakakaintindi na ako noon. So, yun, parang pinagkukwentuhan nila yung lola ko daw. Parang may naamoy silang, may naamoy silang sampagita, kaya yung amoy ng efficacent, ganyan. Ganun daw yun. Yun yung pinagkukwentuhan nila dati, nila ate ko. So, yun. Eto, last ko nakaamoy ng ganyan nung lamay ng tita ko tapos nung sa bondok naman amoy sampagita. Oo nga. Eto, sa akin dati nakakaamoy ako ng amoy sampagita sa isang lugar tapos pagdadaan ako mga ilang araw may makita na lang ako na may nakaburol na pala. Kaya minsan pag nakakaamoy ako ng sampagita pumapasok sa isip ko may namatay sa lugar na to tapos bigla akong kinikilabutan. Ay, oo, Riz. Oh my God. Ayoko. Oo, guys. Naranasan. Naalala ko bigla. Sorry. Naalala ko bigla. Kinikilabutan ako kasi hindi naman. Last year, June. Oo, namatay yung father ko. But before that day, I think 1 day or 2 days. Basta gabi. 1 night or 2 nights before. Lumabas kami para bumili ng tropa ko. Nandito siya sa bahay. Totoong story to Kwento ko lang saglit. Tapos, lumabas kami. Food trip. Ganyan. Gabi. Kasi kahit gabi dito sa subdivision namin, may tindahan bukas kahit curfew. Subdivision naman to yung private. So, yun. Bumili kami. And then, pagbalik namin, ayun nga, pagdaan namin doon usually lagi naman kami dumadaan. Wala namang, wala namang sampagita doon. Alam mo yung amoy, siya amoy sampagita talaga. Oo. Bigla ko naalala, sorry. Oo, totoo. Amoy sampagita siya. Tapos parang alam mo yung surf na fabricon. Parang chinek namin yung lugar, na, di ba, naamoy namin, tapos pag uwi namin, may naglalabo ba doon kanina? Parang gano'n na pagkwentuhan namin.
may naglalaba. Wala naman kami nakita, wala naman daw siya napansin naglalaba. Tsaka ano yun, oras na mga 2:00, 3:00. Ganun kami minsan lumalabas eh. Kaya gaya nito, at the time of recording kanina, sinimulan ko 3:00 ng madaling araw. So yun, basta gantong oras kami gising kasi. Kaya gantong oras din ako nagkaka-time mag-record at gantong oras din kasi ako nagtatrabaho. So yun, wala naman akong ginagawa ngayon sa work. So go lang. So yun, nakaamoy kami ng ganun. Tapos yun nga, after 2 days, ayun, namatay yung father ko. So yun guys, yun na yung personal na kwento. Amoy sampagita. Totoo, nakaamoy kami. Legit. Promise, legit. Okay lang. Lumilingon ako sa likod ko sa may bintana. Pero yung abo, nandito lang sa malapit sa amin. Nandito lang sa bahay, sa loob din ng bahay. Oo. Hindi naman nakakatakot. Ganun talaga. Hindi ka matatakot sa mo. Pero kapag sa iba siguro, kunyari ibang tao, syempre matatakot ka. Pero kapag sarili mo naman, hindi naman siguro. Oo. Totoo yun. May kami sampagita. Legit. Okay, anyway, next story tayo. Ito naman, Sent ang title niya. Sabi niya ito, first time ko po magko-confess ng mga naranasan ko tuwing nakakaamoy ako ng kandila at sampagita. Pero wala naman akong nakikitang nagtitinda ng kandila at wala rin naman akong kung sino naman ang nagtitinda ng sampagita. Bakit nga ba ako natatakot tuwing nakakaamoy ng mga yun? One time nakaamoy ako ng sampagita. Yung mga time na yun may patay sa amin pero nasa ibang bahay. Sa amin, okay, may patay sa amin pero nasa ibang bahay. Sa amin nun, actually lola ko yung namatay. Okay, sabi niya, nakikitira lang kami noon doon sa kamag-anak namin kasi naman lumipat na yung lolo't lola ko. Okay, medyo magulo. Okay, nakikitira daw sila sa kamag-anak nila. Doon naman talaga kami nakatira sa lugar na yon. Back to the story, nahanap ko kung may sampagita ba talaga sa bahay kaso wala nga akong makita. Kaya tinanong ko yung kasambahay ng lola ko kung may naamoy siyang sampagita. Ang sabi niya naman ay wala, baka nga daw guni-guni ko lang pero hindi eh. Eto guys, ano lang, sideways. Mahirap maging guni-guni yung pang-amoy. Oo. Sa lahat ng senses, ayan yung mahirap maging guni-guni. Pang-amoy. Tsaka pang lasa. Hindi nga, totoo. Oo. Pandinig, yung eyesight pwede pa. Pero pang amoy, tsaka pang lasa, hindi yan pwedeng maging guni-guni. Okay, so next. Okay, back to the story. Sabi niya, malayo-layo pa yung lugar kung saan nakalamay ang lola ko sa tinitirahan namin. Kaya imposible naman atang makakaabot pa doon. Pinagwalang bahala ko na lang yun pero ang sumunod noon ay ang paglamig ng hangin sa katawan ko. Wala pa rin akong pakialam noon. Pero yun nga, sumunod ulit habang natutulog ako, bigla akong nagising kasi naman amoy kandila ang kwarto namin. Kasabay ko sa pagtulog ang nakababata kong kapatid. Nagising ako at tinignan ng paligid. Kinakalma ko lang yung aking sarili. Pero bigla na lang bumukas ang ilaw sa buong bahay at nagkagulo na. Tumawag ang mga kamag-anak namin at binalita sa amin na patay na ang lolo at lola ko. Patay na ang lolo ko na lolo din ng mama ko. Gets? So parang apo siya sa tuhod. Okay. At nung nakaraang buwan lang nakaamoy uli ako ng sampagita pero nasa biyahe naman ako noon. Tinignan ko ang paligid at wala naman nagtitinda ng kandila at sampagita. Naiiyak ako kasi alam ko na ang susunod noon. Pero hindi ko alam kung sino ang sa kamag-anak namin ang mawawala. At yun na nga, nakabalita na naman ako na yung lola ko, na pinsan ng lolo ko, na lolo dun yung mama ko is pumanaw na. So, bali yung generation, kumbaga third generation sila, yung mga first generation. Ayun yung mga nadadali. Okay, so na-share ko
na to sa BF ko, pero tinatawanan lang niya ako, need advice kung guni-guni nga lang ba yun. Pero maraming beses ko na siyang na-encounter. By Kuma Manilo. Okay. So guys, in my opinion, never magiging guni-guni ang pang-amoy at ang panglasa. Especially ang pang-amoy yan, gaya ng topic natin ngayon. Never magiging guni-guni. Pwede pang eyesight, pwede pang hearing, pwedeng yung nararamdaman din Pero napakalabo ng pang-amoy. Oo, sa totoo lang. Pwedeng hindi ko alam kung naranasan niyo na rin to, pero ako kasi pwede yung yung kasi yung pang-amoy, naalala mo yung amoy ng bagay pero wala naman talaga. Kunyari yan Jollibee, langhap sarap. Naalala mo kung paano siya, kung ano yung amoy niya pero wala naman. Ganun. Pwede rin ganun, pero most of the time kasi mahirap. Hindi ko alam kung mahirap gawin yung smell in memory, pero basta ang hirap niyang sabihin guni-guni. Ayun lang yung masasabi ko. Oo. Ito sabi, may nag-comment, ganito rin ako pero hindi siya sampagita, bulaklak siya na mabango na ewan ko kung ano ang itsura. Pag nakakaamoy ako nun, lagpas sa barangay dito sa amin, alam na, proven, talagang tested ko na. Kaya ayoko na mga ganong amoy ng bulaklak na yun. Alam ko kasi na may matideds. Oo nga guys, yun nga kwento ko kanina, di ba? Amoy sampagita. Tapos yun pala. Okay, so ito para sabi. Naranasan ko na rin po ito pero naamoy ko yung mga 1 hour, di ko sure, after malibing nung lola ko sa tuhod. Then para akong nangihina, ewan ko ba, tas bigla akong napapaupo, tas natutulala din, pumapasok sa kwarto, tas nakaidlip ng mga 1 minute. Then yun, pagtayo ko hindi na ako nahihilo at nangihina din, wala na din yung amoy. Share ko lang. Pwede rin yun kung after naman yung memory nung amoy na retain sa isip mo, and then naaalala mo siya using your sense of smell pero wala naman din talaga dun. Ayun nga yung sabi ko kanina, yung sa Jollibee, yung Yum Burger, ganyan. Sabihin na, sige, kahit gustuhin man natin pero naaalala natin yung amoy ng Yum Burger kahit wala, di ba? Tama. Oh. Ganun yun. Lalo ito 1 hour after. Pwedeng ganun. Pero yung makaamoy ka nung walang ganun sa paligid, ay ibang usapan na talaga yun. Lalo't walang naglalaba. Di ba may mga may mga surf na may mga fabriko na or downy na may sampagita flavor. Yun nga yung flavor talaga. Sampagita smell. Flavor kinakain. Ayun, sampagita smell. Ayun talaga yung naalala ko noon. Yun yung naamoy namin ng tropa ko. Kala namin may naglalabas, so dead ganyan. Tapos nung nangyari na nga, yun nga. Di ba may naamoy tayo yung pagkwento? Di ba may naamoy tayo nung nakaraan? Ay, oo nga. Ayun, sabi na, alala din niya. So, yun. Hindi ko kasi sinasabi sa kanya na may naamoy. Doon lang yung time na yun na yun nga nangyari na. Oo nga. May Anyways. Ayun. Ang tawag po ata doon is clear scent. May warning na pinapahiwatig sa'yo dahil di ka pa aware sa kakayahan mo. Nababaliwala mo. Oh, talaga. Clear scent ang tawag doon. Okay. Dasalan mo kasi, sender, ang alam ko kapag nananaginip ka na natatanggalan ka ng ngipin, may mamamatay din to. Yun nga, isa rin sa mga pamahiin yan. So, explore din natin yan sa mga susunod. So, next story tayo. Thanks for that experience. Ito naman, sabi niya, natutuwa ako nung nalaman ko sa friend ko na may ganitong page o podcast pala. Mag-share lang din ako actually ng aking experience. Okay, so actually, lakas pa ka-artista, slide queen emoticon. Okay, so ito sabi niya, di pa ako nakakita ng multo pero nakakaramdam ako.
Eto ang experience ko na to kakaiba. Pag umuwi kasi ako ng probinsya dahil malapit na kami sa bukid at ang katabi naming bahay ay may malaking bilada ng palay, di ko maiwasang maligo pagdating ng gabi. Makati kasi. So one time nag-brown out. Tumambay muna kami ng mga kapatid ko sa kubo namin. Palamig konti, kain-kain, kwentuhan, tawanan, mga ganun. Eh di ko na matiis yung pangangati ng balat ko kaya nagpasya na nga akong maligo. Yung kinuha ko yung kandila, medyo paubos na kasi. Sa tatsya ko mabilis lang naman kasi akong matapos maligo. So, nagpasukan na din yung mga kapatid ko sa loob ng bahay kasi si pinakapoging tatay ko ayaw naming pag-ingayin sa kubo. Napapalibutan kasi yun ng mga puno. Siyempre, alam na may mga elemento daw kasi na baka daw maingay ganyan. Bago ako pumasok ng CR, nakita ko pa yung lola ko na nag-aayos sa kubo. Ito na nga, nagsasabon na ako. Pinakamatagal ko pa naman nasabunin yung mukha ko sapagkat napakarami kong kaibigan na nakatira dito na mabilis mairita. Okay. Yes, may mga pangalan pa sila kung di nyo na itatanong. Nakapikit ako. Siyempre, try mo sabunin ang mukha mo na nakadilat ang mata mo. Okay, yun. Mukha ka nagshabu ng 10 araw sa pula ng mata mo pag nangyari yun. Yun. Sarap na sarap nga ako sa pagsasabon ng mukha ko, bes. Biglang nawala yung ilaw ng kandila ko. Kahit naman kasi papaano may naaninag akong liwanag kahit nakapikit ako, di ba, habang naglilima. Halamos. Yun, sabi niya, try mo, di ba? So, nagtaka nga ako kasi wala pang 5 minutes. Nawala na ng ilaw yung kandila. Kalkulado ko na yun. Di ako na. Yun, sabi niya. Tinawag ko nga si Lola. Nakisuyo ako na mag-abot ng kandila. Tuloy pa rin ako sa pagsasabon. Maya-maya narinig ko na yung paghawi ng shower curtain. Yun lang kasi yung parang tabing ng CR namin Rinig ko talaga dahil di naman yung tela, plastic yun. So kinapa ko ngayon yung kamay ng lola ko. Nakapa ko yung kandila kaya kinuha ko na, so lumiwanag na. Tuloy na ako sa pagbubuhos. Tapos biglang tinawag ako ni lola. Sabay sabing, itong batang to nagpapaabot ang kandila meron pa naman palang kandila dyan. Nanlamig ako. Tiningnan ko yung kandila, di pa nga ubos. Tapos, yung pinaglagyan ko nung kinuha kong kandila, kung sino man ang nag-abot sa akin, kahoy na. Takbo talaga ako palabas ng nakahubod. Mga bes, di ko na kinaya. Laugh trip sila pero ako, takot na takot na. Lola ko nga ang naunang tumawa bago... Lola ko nga nauuna tawa bago kwento kingina. Nung nagkailaw na, tiningnan ni pinakapoging tatay ko yung sinasabi kong inabot sa akin na kandila tapos kahoy pala. Lakas magpaasa. Yan sabi niya. Napagtanto ni Tay naggaling ito sa puno ng kaimito na katabi ng CR namin. Ang sabi ni Lola, baka daw pinaglaruan ako nung tikbalang nung mga oras na yun. Ang nagpatakot sa akin ng sobra yung sinabi rin ni Lola na kaya daw parang nawala yung ilaw ng kandila ko Kasama ko siya sa loob at natakpan niya yung kandila. Oh my God. Simula nun, hindi na ako naliligo ng hubot-hubad. Nakabrief na ako, moral lesson. Ayun talaga. Okay. Lalaki ka pala. Sorry. Okay. Thank you. By Wola the Wanderer ng Quezon City. Ano ba? Hindi ko talaga maiwasan. Ba't ko kasi ganito pinwesto yung lamesa ko Okay, so anyways guys. So yun. Kinilabutan ako sa sinabi mo. Walang joke. Pero hindi ko kaya yun. Lalabas ka ng CR na ka. Hindi. Kahit anong mangyari, hindi. Magbibihis pa rin ako. Hindi ko alam. Ewan ko kung
Huwag naman sana mangyari, pero hindi. Wala naman laging tao sa bahay. So, okay lang siguro din na lumabas ako ng... Oo, lumalabas naman ako ng nakaganon. Wala naman tao dito eh. Sa loob ng bahay, hindi sa labas ng bahay. I mean, lumalabas ako sa CR ng ganon minsan. Pero kapag may tao... pero kayo naman yan, pamilya naman kayo, okay lang. Bata ka pa naman siguro nun. Ayun, so... Ayan. Pero nakakatakot yun. Uy, nakakatakot yung kwento niya. Oo. May nag-abot sa kanya. Hindi niya alam. Tapos, naging kahoy. Baka ano yun? Yun yung sigarilyo ng tikbala. Diba? So, kamusta na kaya siya? So, sana okay ka pa. Okay ka pa rin po. Ayun. Okay, so ayan, thank you po sa kwento mo. Yan, amoy kandila. Okay. Ito medyo seryoso siguro itong kwento natin. Next. Nakakainis talaga, walang kortina, kaya umorder na ako ng kortina. Sorry, napapalingon talaga ako sa likod ko. Sorry guys Ayan, kasi magre-record ako alas 3 ng madaling araw. So, ayun. Pasensya na. So, yun. Nakakatawa. Parang may nakasilip. Pero, hayaan mo siya dyan. Sige. Okay. Ang itim na kandila. Hindi, ano ka na lang pareho yung headset ko. Baka may marinig ako something. Diba, naririnig ko kasi yung sarili kong boses, pati yung background na ba nagre-record. So, yun. Susunod nga magla-live na ako habang nagre-record. Okay, sige. Ito na nga magla-live na ako susunod para ano. Okay, so sabi niya, ang itim na kandila. Hello po. Ang kwentong ito ay tungkol sa pinakamatalik kong kaibigan na si Gian. Pasensya na kung magulo at mahaba. Noong 2015 lang kami nagkakilala ni Gian. Bagong sali siya sa cheering squad namin noon sa school, samantalang ako 2 years na akong member noon. Agad naman kaming nagkasundo dahil parehas kami ng kalog. At ayun, naging mag-best friend nga kami. Sabay kaming pumupunta at umuwi kapag may training kami. Chikahan dito, chikahan doon. Tawag dito, tawag doon. Di kami nauubusan ng kwento. Ang madalas pa nga ay nagkakating kami sa klase para lang makapaggala kasama yung mga kaibigan namin nasa higher year. By the way, magkaiba kami ng course ni Gian. IT ako tapos accountancy naman siya. Sa cheering squad namin, may isang tao talaga kaming kinaiinisan. Itago na lang natin siya sa pangalang Vina at itago natin siya sa loob ng banga. Sobrang bossy ni Vina to the point na kahit sino ka pa uutusan kanya na ikuha siya ng tubig sa fountain at kung ano-ano pa. Kahit coach nga namin ang inuutusan niya. Palagi din siyang masungit kahit wala namang ginagawa sa kanya. Every training namin ng cheer dance, ganyan na lang palagi ang routine ni Vina. Napaka-bossy at masungit. Nung isang training namin, kinuusap ako ni Gian. Nag-rant lang siya kung gaano siya kaasar kay Vina kasi ayun nga, natarayan na naman siya rito, pero ito yung usual na rant ni Gian. Niyaya niya ako na pumunta ng Quiapo sa Sabado. Ipagtirik na lang daw namin ng kandila na itim si Vina. Napanood kasi namin sa KMJS yung about sa mga black candles sa Quiapo. Dinadasalan daw yung mga kandila na yun at kung sino man ang ipagtitirik mo nun ay mamalasin daw. Pero may balik din daw ito sa'yo. Pumayag naman ako kasi una, napupuno na rin ako kay Vina. Kahit kausapin ng maayos walang epekto sa kanya. Pangalawa, wala naman kasi kaming training sa Sabado at ikatlo, wala namang masamang itry kasi hindi naman ako naniniwala dun since Catholic nga ako, hindi ba? Pagdating namin sa Quiapo, hinanap agad namin yung nagtitinda ng kandila.
May mga kulay na pwedeng pagpilian gaya ng pulang kandila para daw swertein sa pag-ibig. At puting kandila para sa peace of mind. Pero syempre, yung itim na kandila talaga ang pinunta namin. Nakapagtirik na kami at syempre tuwang-tuwa si Gian kasi ine-expect niya talaga niya na mamalasin si Vina. Dumaan kami saglit sa simbahan at nung naglalakad na kami papuntang LRT para makauwi na siya, may matandang babae kaming nadaanan. Nakatitig lang siya sa amin. Sabi niya, "Mga iha, lumapit kayo dito at huhulaan ko kayo. Konting donasyon lang ang kapalit." Kita ko agad sa mukha ni Gian na interesado siya at ayun na nga. Hinila niya ako papunta doon kay nanay. Sabi niya, "Tara na te, gustong-gusto kong subukan yung mga hula na ganyan." Tinawag ko lang siya. At ang sabi ko ay hihintayin ko na lang siya sa isang tabi kasi nga di ako naniniwala sa hula. At baka mamaya mapraning pa ako sa magiging hula sa akin. Makalipas ang 15 minuto ay natapos ang panghuhula sa kanya. Habang naglalakad na kami papuntang LRT ay tinanong ko siya kung ano yung resulta. Sabi daw nung manghuhula ay morenong mayaman daw ang mapapangasawa ni Gian na sobrang ikinatuwa niya. Pangalawa, ingatan daw niya palagi ang kalusugan niya dahil sobrang sakitin siya, which is totoo. At ang pinakahuli ay kailangan daw niyang mag-ingat sa katubigan kung magsuswimming or sasakay ng barko at kung ano pa mang related sa tubig. Parang wala lang naman kay Gian yung mga hula. Makalipas ang ilang araw ay nakalimutan na rin namin yung mga sinabi ng mga hula. Kung natatandaan nyo, nagka-ASEAN Summit noong 2015. Halos isang linggo ata yung non-working holiday. Sakto umuwi yung tito ni Gian galing sa California kaya nagkaroon sila ng family outing. Wala rin kaming training noon kasi wala ngang pasok. Nagbakasyon sila sa Zambales. 2 days and 1 night lang daw. Nung papunta na sila sa Zambales, nag-text kami or magka-text kami ni Gian. Di daw niya ako makaka-text pagdating doon kasi island daw yon at wala daw talagang signal. So bali 2 days daw siyang di magpaparamdam sa akin. Sabi ko naman enjoy lang at ingat siya doon. Lumipas ang 14 days, nagtaka ako bakit wala pa ring text si Gian. Kahit sa Facebook, di pa nga nag-online. Siguro na-extend ang bakasyon nila since 2 linggo lang ang tito niya dito sa Pilipinas. Kaso lumipas pa ang isang araw ay tinatad ko na ng text si Gian. "Hoy Gian taba, puro ko ganyan lang no?" Sa wakas nag-reply kaso di ko alam kung maniniwala ba ako sa nabasa ko. "Good PM Tay, si Tita Agik mo ito, Mom of Gian." Wala na si Gian. Nung pauwi na kami galing isla, tumaubang bangka na sinasakyan namin sa sobrang lakas ng alon. Sa kasamaang palad, di kinaya ni Gian. Alam mo namang di marunong lumangoy yun. Ngayon pa lang namin mauuwi yung bangkay niya kasi nagkaroon pa ng investigasyon dito. Ite-text na lang kita mamaya para sa iba pang detalye ng burol. Salamat. Please pray. Di ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Di ako makaiyak kasi kinikilabutan ako. Naaalala ko yung manghuhula dun sa Quiapo. Totoo nga ba talaga yung hula niya kay Gia? O nagkataon lang? Gulong-gulo yung isip ko. Natapos ng non-working holiday at back to normal na ulit ang training. Pero sobrang iba na ngayon. Wala na si Gian. Wala na yung training body ko. Parang wala ako sa sarili kapag nasa training sa sobrang kalungkutan. Pati sa mga ka-cheer dance namin, sobra silang nalungkot. Ang laki din ng adjustment na ginawa namin sa sayaw. Bawas na kami ng isa at di mabubuo yung pyramid na pinractice namin.
dumating na yung araw ng competition. Habang binubuhat namin si Vina ay aksidenteng nadulas ang paa niya na naging kadahilanan para siya ay malaglag. Napilayan siya ng sobrang taas dahil nga sa sobrang taas ng pinagbagsakan niya. Siguro yun nga yung epekto ng itim na kandila. At sa'yo naman, Gian, sobrang miss na kita. Di na ulit ako sumali sa cheer dancing squad sa sobrang lungkot. Hindi ko malilimutan lahat ng pinagsamahan natin. Kahit sa maikling panahon lang. Rest in peace. Ayun, ang lungkot. Sabi sa inyo, lungkot ng kwento eh. Bakit ganun? Diba? Bakit? Why did... Why this needs to happen? Sobrang... Ay, nako. Ayoko pa naman yung mga gantong kwento. Yung mga... I saw some people wondering why Gian's phone is still working. All of their gadgets were put in a ziplock because they already knew how aggressive the waves are. But they really need to leave the private island because once their time exceeds, they will be charged for another 24 hours. And mind you, the rates in that private island is kinda expensive. And another thing, I'm not encouraging anyone to try black candles nor fortune tellers. Thank you. Oh, siya yung nag-send. Ang lungkot naman. Ito pa, sabi. Ang manghuhula kasi kung ano yung sasabihin niya, ganun yun. Pansinin nyo, halos lahat ng masasamang... halos lahat may mga masasamang sinasabi. Parang may orasyon sila na ganun ang mangyayari. Parang sila ang magdidikta. At sa tulong ng bad spirit na dinasalan ng mga manghuhula. Gagawin yun. There's a point. Yeah. Oo. I strongly believe parang ganun. Seryoso. Sa opinion ko, deception kasi yung gusto ng mga ganyan na hindi yung mga hula mismo but you know the spirit inside or the spirit na nagpa-manifest or something. Deception talaga sa tao and then para mapaniwala na totoo yung nangyari nga yung hula, ganyan. Evil spirit. Ayun. Ganun nga, guys. May point. Ito sabi, may nagsabi din sa akin yan, kaibigan ko, may kakilala siya kasing manghuhula, no? Oh. Okay, sabi niya to, ako, try ko red, white, and black candles. Sabay-sabay pasindi pero hindi ko pa dinadasalan kung ano lang gusto ko itirak. Ayaw ko magpahula kasi ganyan. Gaya ni Sender, baka mapraning nga ako. Oo. So, nakakalungkot. Naalala ko tuloy, nung teens pa ako may nanghula din sa akin. Matangkad na babae, sabi niya, may nunal daw ako sa dibdib. Swerte daw sa buhay. Mga anak ko. Totoo nga, may nunal nga ako sa dibdib at di nakita ng mga hula yun. Second, wag daw ako tatawid sa dagat or sasakay ng barko. Ingat daw ako sa tubig. Tama pa rin siya kasi takot talaga akong sumakay ng mga bangka o barko. Di naman ako kasi marunong lumangoy kaya kahit langoy pala ka, I'm really relate dun sa kwento. Oo guys, yung spirit of ano ba tawag dyan? Divination or something like that. Isa siya sa kahit sa Bible eh. Isa siya sa talagang yung kahit anong form ng kasi that power is not does not came from God. Hindi, sa totoo lang. Kaya nga kung alam niyo yung kwento ni King Solomon na na sino ba yun? Parang nagsik siya ng manghuhula. Solomon ba or Saul? Oo, si Saul. Nagsik siya ng parang ganyan, manghuhula. Tapos tinawag pa yung parang kaluluwa daw nung isang prophet.
Tapos sabi, who are, parang, bakit mo inistorbo yung sabi sa kanya na gano'n. Tapos yun, kung ano na nangyari doon kay King Saul. Doon yung kwento sa Bible mula nung ginawa niya yun. Oo. Parang, yun nga, napraning na siya, parang ganyan, parang basta, nasapian siya, parang gano'n. In short. Oo. So, delicates talaga. Yan yung isa sa mga panghula, pangkukulam. We never mess with those things. So, yun guys. So, I hope na nagustuhan nyo yung ating kwentuhan ngayong araw na ito. So, mukhang interesting ang topic na ito. So, baka magkaroon tayo ng part 2. Just let me know. At yun, salamat sa lahat ng nakikinig. Kung hanggang dito ay kung hanggang ngayon ay nandito ka pa rin. Yan. Ayun, so sana yung mga co-host ko magparamdam na. At ayun, yung mga bagong co-host natin, sana naman kasi nagkaroon na naman diba ng surge. So yun na naman, hindi na naman natulad. So ako na naman dito mag-isa. Mukha na naman akong baliw nung tumatawa mag-isa dito siguro. Pero anyways, yun. Thank you so much sa pakikinig. Ako ang inyong host, si Paul. At don't forget to hit subscribe, like, and everything. Lahat ng binanggit ko na mga link or mga kung ano-ano nandyan sa comment section. At don't forget na kung may gusto kayong ipadalang kwento, just let me know. Open ang ating social media, ang ating Twitter. Yan. A new year, new life tayo sa ating social media. Siguro doon namin updated na lagi sana. So pasensya na kasi busy talaga ngayon, nag-aaral pa ako. So yun, one man person kasi talaga ako. So yun, thank you so much po. And sa Podcast Network Asia, thank you po. Sa aking mga team, kay Tristan, hello po. Yun, salamat, pasensya na. Thank you for your patience. At sa mga co-host ko na si Rap, ayun, hello Rap. Busy rin sa school, sa trabaho. Oo. Ganun kami, hustle, grind. Ganyan. So, thank you so much po. At kung wala na, this has been your host, Paul. At ito ang Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.